Good morning mga kapatid, maaga po tayong umalis sa bahay para pumunta rito sa Pasig at i-test drive itong Moretti electric vehicle. No, malapit na po tayo dun sa lugar. Tinawagan tayo ng may-ari at pinapa-test drive nga po sa atin itong kanilang electric vehicle. So ito na, malapit na po tayo dito sa sa location at 400 meters na lang makakarating na ako dito sa garahe ng Moretti Philippines. Dito po sa Pasig, ipapakita po namin sa inyo, i-test drive natin, ihimayin natin isa-isa kung ano ang meron dito sa electric vehicle na to. Okay mga kapatid. Mga kapatid, bago ko po ipakita sa inyo yung aming mga videos dito sa ginawa naming test drive dito sa Moretti electric vehicles, bigyan ko muna po kayo ng kaunting background lang sa mga may-ari po nitong Moretti Philippines na to, itong kumpanya na to. Sila po ay galing sa India, mga Bombay po sila, pero mga Pilipino na po sila, mga Filipino citizens na po sila. Lalong-lalo na po itong kanilang anak na kasama natin dito sa ginawa nating test drive, si Sir Johnny Chotrani. Si Sir Johnny Chotrani po ay pinanganak sa Davao. Nag-aral po siya sa Ateneo de Davao University. At noon ay naririnig nyo siya sa isang radio stations dyan sa Davao. At siya po si DJ Johnny Rivers. O ayan po. Kaya po kung yung mga taga Davao na nanonood po dito sa ating vlog ngayon, si Sir Johnny Chotrani ang may-ari po nitong Moretti Philippines. Ito po ang kanilang bagong negosyo ngayon. Marami po silang mga negosyo na meron na dito sa Pilipinas at sa mga susunod na pagkakataon siguro ipapakilala din po namin sa inyo. Baka naman mamaya ay gusto nyong maghanap ng inyong mga nenegosyohin din. Nandito po tayo sa Moretti dito sa Pasig. Napakalaking experience po nito na yung makakasama namin dito sa vlog, yung mismong may-ari ng Moretti. Ito pong Moretti mga kapatid, Filipino brand po ito. Huwag po kayong magkakamali na ito ay China brand. China made po tayo pero eventually kapag lumaki na itong business na to at talagang naging big time na po, sobrang big time na ni Sir Johnny. Ayan, ako, experience po sa amin to. Kasama ko yung dalawang anak ko, kasama namin magte-test drives itong mga kotse ng Moretti, yung brand po dito sa atin. So lahat po tayo baguhan dito, no? Hindi natin alam kung paano gamitin yung mga electric vehicles. So ngayon, isa-isa nating aalamin dito sa mga sasakyan ng Moretti. Kung kaya natin sanang i-test drive lahat yan within the day, gagawin natin. Pero dito muna tayo. Anong models po ito, sir? This is the Moretti Conserva. Tatlo yung ating variant dito. Isang C1, C2 at saka si C3. So itong C1 na ito, basically 138 kilometers po yung range niya. So isang full charge, pwede siya magtakbo ng up to 138 kilometers po. Yung C2 naman, yung rating po natin dyan is 332 kilometers po yung full charge. Tapos yung C3 natin na nasa likod lang po nito is basically C2 na may solar panel. Yun lang para yung improvement natin doon, yung dagdag natin. So ito mga kapatid, ilalagay ko ngayon yung sarili ko si Autorans. Yung bumili ako ng isang sasakyan na bago para sa akin na hindi ko alam gamitin. So sigurado lahat po kayo, ganun ang mangyayari sa inyo pag dumating na yung panahon na kailangan mo nang bumili nitong electric vehicle. Titingnan ko kung kaya ko siyang i-operate kung ano lang yung nalalaman ko. Okay, let's go. Tignan natin. So ito na ngayon yung interface, nasa harapan ko na. Ang ganda, para lang ako naka-Android, oh. Tapos ito yung pinaka... You can see that may persyento tayo dito ng baterya, parang cellphone lang. Oo, 79%. Tapos ang naiiwan na kilometro, na kasi C1 to eh. So ang full niya is 138 kilometers. So yun yung sinasabi mo, sir, kanina na kailangan pagka magdadrive ka ng isang electric vehicle, nakaplano na. Yes. Nakaplano na kung ano yung gagawin mo kasi tulad dito, 109 kilometers lang ang natitira sa yung range. So ngayon, kung pupunta ka ng Dao, Pampanga, hindi pwede. Hindi pwede. So kailangan hihinto ka muna sa Shell diyan sa Tabang para mag-charge ka kasi meron naman ng Shell nagpapaano sila doon. Yes. So Shell. Most likely, kasi syempre kung i-full charge natin siya, kung 5% lang or 10% na iiwan, kung i-full charge natin siya sa paggagamit ng AC, na AC charging station or AC charging pile, kailangan natin ng 4 to 5 hours or 5 to 6 hours para mag-charge. Pero if you use a 7 kilowatt na AC charging pile or 11 kilowatt na AC charging pile or 22 kilowatt na AC charging pile, mas mabilis po siya. Most likely 3 to 4 hours na lang. Pero kung magkuha kayo ng 25 watt or 30 watt na charger, the automatic, mas mabilis po, mas maiksi po yung charging time. Foot brake tayo. Foot brake tayo. So yes. ito, okay. So naka foot brake,
Just like your regular automatic na kotse, N to, neutral. Neutral. Ito is letter D, which is straight. Drive. No? Ito naman si letter R, which is reverse. The reverse. Diba? So now, before you change, you need to press the brakes. Okay. And then you change it to D or to R. To R. Okay. Dial knob, parang ganon. So dito, nagda-dial tayo. Mag-start ba siya kung hindi ka nakaapak sa brake? No. Hindi siya mag-start? Hindi. Kumbaga parang as soon as you turn it on, maglalabas talaga yung LCD display na magsasabi na ready na po siya. Na ready ka na. Okay. So, ganun pa rin. Safety, nakaapak ako sa preno. So, ayan. Nandoon lang ako sa una. Hindi ko, ayun, ready na. So, pag naka-ready na, naka-on na yan. Naka-on na yan. Anytime na ilagay mo ngayon yung cambio mo sa drive, okay, tapos ibinitawan mo yung preno at inapakan mo yung accelerator, gagana ka na pag binitawan mo naman yung foot brake. Sige, lagay ko muna sa drive. Here we go. Okay, nasa drive tayo. Okay. Ngayon, siyempre, alisin ko muna yung foot brake. Yes, sir. Bibitawan ko ngayon itong aking preno. Just like automatic gas. There are some cars which are like that. Now, wherein it's only after you press the accelerator, doon lang talaga sila nag-spray. But again, the Conserva is different. Yun, ang maganda dito, may idle pala talaga siya. Yes. Okay, so ngayon naka-idle na yan mga kapatid. Bibitawan ko ngayon itong preno, yung brakes. Ayan, ma-under na siya. Dahil sa hindi naman namin na-test drive ang sasakyang ito sa labas, dahil wala pa siyang conduction sticker, minabuti ko na interviewin na lamang si Sir Johnny sa mga plano nila dito sa Moretti, Philippines. Alam niyo po ba mga kapatid na ang isa sa pangarap nila ay maging malaking-malaki ang Moretti, Philippines dito sa Pilipinas at magkaroon na po tayo ng sariling planta dito. At yung technology po na yan na kanilang hawak-hawak ngayon pagdating dito sa electric vehicles ay dito na mismo nila gagawin sa Pilipinas. Magtatayo sila ng planta, magkakaroon sila ng maraming mga empleyado, mga magtatrabaho ng mga kababayan natin. At yung mga spare parts, no, yung mga sasakyan na kanilang bubuin ay pwedeng galing na ng Japan, Korea, US at kung saan-saan pa, hindi lang po sa China. This is exactly how I felt nung 2022 when I first tried the Nissan Leaf. I felt very curious talaga like you know, asking all the questions. Sir, naka-under na pala to? Naka-under na. Diba? Pero dito, bumibili ka ng isang, hindi ko na masabing mumurahin, no? Mura lang talaga siya kasi that time pare, Nissan Leaf was 2.8 million. 2.8 million. Ang kinote sa akin, ako, Innova driver lang, Vios driver lang. So talagang yung budget ko is, 800 to 1.4 million, 1.3 million. Samantalang ito, 7? This is 799. 799. So ito na yung C3. Ito yung C1. C1. Yung C3. Yung C2 is 999 kasi 332 kilometers yung range niya. So sa range sila nagkaroon ng Yes, mas malaki yung baterya natin doon. Mas malaki. Si C3 naman is basically C2 na 332 kilometers na may solar panel. Mga kapatid, ito pa po ang isang maganda na sinabi po ni Sir Johnny. Kung anong gusto mo, sabihin mo lang at i-import namin para sa'yo. Yun po yung sabi sa akin. Gusto mo ng Honda electric vehicle, kukuha tayo. Gusto mo ng Toyota, may parating po tayo. May parating din po silang BYD. May parating din po na electric vehicle ang Moretti, Philippines na mga Volkswagen. Ayan, magdadatingan po yan dito sa kumpanya na to. Itong sasakyan na to, business to. Nagkaroon ka ngayon ng sarili mong business. Kasi kahit naman nagtatrabaho ka, pumapasok ka araw-araw, umuubos ka ng gasoline or kung namamasada ka man, nag-uubos ka ng pera. Dito, binili mo yung sasakyan, nag-invest ka dito sa sasakyan na to, siguro pinakamabilis, yung return of investment mo dito, pinakamabilis na yung 1.5 year, yung presyo ng battery. Kasi sabi ni Sir Johnny, yung presyo ng battery nito, almost half the price ng unit eh. Basically for branded cars, normally ganun yung parang patakaran. Pero dito naman, yung ating, for example, yung ating C1 na 799,000, yung baterya natin dito naglalaro siya between 100 to 150,000 pesos. Mga 20% lang. 20%, mga 20%. Now, ako bilang may-ari ng isang Innova na 1,750 to 2,250 yung parang gastos ko per week, plus or minus. So, if you multiply 2,000 per week, you multiply that by 4 weeks in a month, edi 8 million. 8,000 pesos yon. I-1 year mo siya, 8,000 pesos multiplied by 12 months is equal to 96,000. So, parang 1 year. In 1 year, I've consumed almost 100,000 pesos
And if the cost of my battery is between 100 to 150,000, ito yung sinasabi ni Boss Randy na nabayaran mo na. Nabayaran mo na in 1.5 years yung baterya. Oo. And the battery, and for the Conserva, we are offering 5 years warranty. Ito pong Moretti Philippines na to, ito na pala yung missing link na hinahanap ko po. Sabi ko, i-convert natin yung ating mga sasakyan na maiiwan, itong mga internal combustion engine na mga sasakyan natin, i-convert po natin para maging electric. No? Kaya lang, saan tayo kukuha ng mga conversion kits? O yan, saan tayo bibili ng mga motor, ng mga modules, no? Lahat yan, mga battery, saan tayo kukuha niyan? Ito na po ang kasagutan. Dahil sabi naman ng may-ari ng Moretti Philippines, si Sir Johnny Chotrani, sabihin mo kung anong gusto mo, i-import namin para sa'yo. Tatandaan nyo po mga kapatid, itong Moretti, Filipino brand po ito. Hindi po ito China brand. Filipino brand po ito, made in China. Yun nga, pagdating ng panahon, sa tulong nyo dito sa parang Sarao, parang Francisco, andyan din sila. Yun nga lang ito, talagang yung technology ginamit na natin. At doon lang naman talaga sa bansa na yun tayo pwede magpagawa, pero nasa atin ang technology. So once na malaking-malaki na si Moretti, magugulat na lang kayo, merong Moretti Philippines na po talaga na planta dito. So dito sir, mamamonitor nyo yung amperes nung charging mo, voltage, yung temperature sir, and then yung kilowatt natin. Kilowatt, o yun Yes, na-charge na niya. Yes sir. Bali, ang purpose talaga nito sir is i-measure natin yung pinaka kilowatt na nakukonsumo nung sasakyan natin pag nag-charge. So right now sir, si Meralco is nasa around 10 pesos per kilowatt. 10 pesos per kilowatt. So kung ilan yung lalabas na kilowatt dito sir, times nyo lang yun sa 10 I-multiply pesos. mo doon sa 10 pesos. Yun yung charging mo sir. Kung magkano yung nakonsumo mo na kuryente. So yun na yun. Yun na yun. Yun na yun. So direct lang siya sir. Multiply Multiply lang, then ayun na mismo yung ano natin. So ito yung Consumption. slow charging. Yes sir. So ito yung slow charging oh. natin sir, naka GBT type siya. Then ayun yung included nun sa charger natin. Kasama to doon sa package, no? Pag binili Yes sir, sa sasakyan. kasama po yan. Pero yun, hindi kasama yun. Included na rin yan. sir. Included na rin. Okay. So yan. Tapos ito sir, para malaman yung nag-charge is may indicator to. Tatlo yan sir. Green para katunayan na may power na siya. Green and then another color sir. Ito is fault. Pagka hindi nag-charge yung unit mo or hindi enough yung kuryente nyo sir, magre-red yan. Pero once it's charging, blinking green. What do you mean yung hindi enough yung kuryente mo galing sa Meralco? Galing Yes sa, sir. Kasi minsan sir ang nangyayari, kumbaga, nag-overload. Usually nangyayari yan sir pag masyado ng maraming appliance sa bahay. Bumababa yung voltage. yung current. Yes sir, yung current. Yung current. So hindi na siya enough para i-power up yung charger mo. So hindi siya gumagana. Oo. Ayun sir. So pagka-charging sir, successful yung charging, magbi-blinking green siya. Ayan, nagbi-blink na siya. Yes sir. So once fully charged, magi-stop yan and permanent green. Okay. And once ma-detect ng unit na talagang fully charged siya, magka-cut off yan sir. Ka-cut off na siya, automatic cut off. Automatic yan sir. So right now sir, naka 0 yung kilowatt natin. So pwede nating balikan after 1 hour or ilang minutes kung ilan yung lalabas diyan. Kung ilan man yung lumabas diyan na kilowatt, yun yung consumption mo na. Yes sir, tama. So ito bang unit na to, yung fully charged nito ilang kilowatts? Ito sir is nasa 12 kilowatts. 12 kilowatts. Yes sir. So times mo lang siya by 10, so around 120 pesos. Halimbawa po, meron kang electric vehicle, itong Conserva, binili mo. Ginagamit mo siya a day, pagpunta sa opisina mo, pauwi ng bahay mo, or pagpunta sa negosyo mo, pauwi ng bahay mo, or ikaw ay nag-aaral, pupunta ka sa eskwelahan, pauwi ng bahay mo. Sabihin mo ng mga 30 kilometers yon dahil nga nandito ka sa city. Ang 30 kilometers po na yan ay kumukonsumo lamang ng 75 pesos. Paano po nangyari yon? Ang isang electric vehicle po na katulad nito nga, itong mga maliliit na electric vehicle na to, ay kumukonsumo lamang po ito ng 0.25 kilowatt per kilometer. So ngayon, kung 0.25 kilowatt per kilometer, imumultiply mo doon sa 30 kilometers na nagagamit mo araw-araw, pagpunta sa iyong opisina, pauwi ng bahay mo, balikan na yon, ay lalabas po yon, ang kalalabasan po nun ay 75 pesos lang. So araw-araw, yun ang konsumo mo, i-multiply mo po ngayon yan sa 30 days. So sa loob po ng isang buwan, kung 75 pesos per day ka, no, times 30, ang lalabas po sa konsumo mo, sa kuryente mo, dito sa electric vehicle mo, ay 2,250. Yan po ang konsumo mo sa isang buwan na gamit mo. Doon sa 30 kilometers a day na biyahe mo. Ngayon, kung yan naman po ay sa gasolina, sa standard na sedan mo, kadalasan po ang 30 kilometers na yan
ay kukonsumo ka ng 3 litro sa city driving. Kasi nga po, lumalabas na lamang po yan ng 10 kilometers per liter sa city driving itong mga standard na sedan. Matipid na po yun. Yung iba nga po, 6 kilometers per liter lang eh. No? So ngayon, ito, ilagay na natin doon sa 10 kilometers per liter itong mga sedan na to. So sa 3 litro, 30 kilometers po kasi yun, ade meron ka na ngayong 180 pesos. So yung 180 pesos, kapag minultiply mo po yun ng 30 days, ang kalalabasan po nun mga kapatid ay 5,400 ang konsumo mo sa yung gasolina. Ngayon, samantalang doon sa electric vehicle, itong Conserva, ang magiging konsumo mo lang po sa isang buwan doon sa 30 kilometers ay 2,250. So gaano kalaki po ang natipid mo? Ngayon, yung natipid mo po na yan mga kapatid, kung imumultiply po naman natin yan, sa loob ng isang buwan, yung natipid mo, parang nakatipid ka ng around 105 pesos a day ang natipid mo. So yung 105 pesos a day, i-multiply mo po yan sa loob ng isang buwan, ang natipid mo po ay 3,150. Ngayon, sa isang taon, ang natipid mo po ay 37,800. 37,800, taon-taon meron kang ganon. Ngayon, kung halimbawa po, yung natipid mo na yon ay sa 3 taon, halimbawa, hinuhulugan mo yung sasakyan mo, 3 years to pay. Halimbawa, yun na ibinigay sa yung warranty ni Moretti. Pero mga kapatid, 5 years po ang warranty po ni Moretti sa kanilang mga electric vehicle battery. So, sa 3 years na lang po muna natin kunin. Halimbawa, ang natipid mo ay 37,600 per year. Sa loob po ng 3 taon, yun po ay 113,400 pesos ang natipid mo. Ang halaga po ng electric battery po nitong Moretti, itong Conserva, ang sabi po ni Sir Janik Chotrani ay around 200,000 pababa. So ibig sabihin, halos nabayaran mo na po itong baterya. Kasi po 5 years naman po yung warranty niyan. So ito pong electric vehicle, mga kapatid, para kang nagkaroon ng negosyo. Yung mga gagastusin mo sa standard na sedan mo na di gasolina, hindi mo po yun mapapalabas dito, hindi mo maiko-compare sa konsumo nitong electric vehicle na to. Yun nga lang, siyempre, walang dapat magiging aberya. O mga kapatid, sabi ko po sa inyo, ulitin ko ulit kung hindi bagay sa'yo, kung hindi mo gusto, kung hindi mo naman planado at hindi talaga pwede sa'yo itong electric vehicle, huwag ka pong bibili nito. Hindi po para sa'yo to. Kung takot ka sa China-made, huwag kang bibili ng electric vehicle nito, itong Moretti electric vehicle. At kahit na ano pang mga China-made na electric vehicle dyan. So ngayon, nakatipid ka po ng malaki. 3 years pa lang. Pagdating ng 5 years, nandoon pa rin yung warranty ng baterya mo. Sobra-sobra na yung natipid mo. Kaya after 3 years, yun namang halos na natitipid mo rito, yun ang halaga ng kotse. So pagdating ng 10 taon, yung halaga ng kotse, nabawi mo na. Yan bang standard na sedan mo pag binili mo ngayon? Mababawi mo po ba yung ipinambili mo dyan? After 10 years, wala po. Anlaki ng magagastos mo sa gasolina. Araw-araw, sa loob ng isang buwan, sa loob ng isang taon. Walang babalik sa'yo. Ngayon, mga kapatid, ito nga po sinasabi ko sa inyo. Itong electric vehicle na to, may mga range tayo na 138 ang kilometers ang kayang takbuhin. Meron din ng mga 300 plus kilometers ang kayang takbuhin. So mamimili ka, dapat planado mo. Dapat nakaplano sa'yo yung mga electric vehicle na bibilin mo. Kasi kung hindi, halimbawa, umuwi ka palagi ng Pangasinan, hindi pwede sa'yo yung 138 na range kilometers. No? Hindi pwede yung 138 kilometers na rin sa'yo kung Pangasinan ka. Pwede rin pa rin naman yun, magkakarga ka nga lang dyan sa mga gasoline station, dyan sa NLEX. Magkakarga ka doon. May mga fast charger, meron din namang mga slow charger. Mga kapatid, balikan natin to si Conserva. Kanina, nung nilagay ni Sir Mark itong charger para makargahan siya, ay nasa 0.3 lang po yung ating kilowatt dito. So ngayon, babalikan natin after 25 minutes kung ilang kilowatt na yung naikarga natin dito sa baterya nitong si Conserva. Tandaan nyo po, ito pong meter na to, ay yan na rin yung kung ano yung makikita nyo, kung ilang kilowatts yung ikinarga nyo, yun yung babayaran nyo sa Meralco. I-multiply nyo lang siya kung magkano yung power rate ngayon ni Meralco. Assuming na 10 pesos per kilowatt hour si Meralco, i-multiply ngayon natin dito kung ilan po yung naikarga nyo after 25 minutes. So ngayon po, after 25 minutes ay nakapagkarga tayo ng 1.8 kilowatt. So 92% na yun.
So siguro, in a matter of 30 minutes ulit, punong-puno na yon. Ano sir ang hindi ko pa nagawa, Sir Johnny? So far, so good. You need to turn on the air condition. May konting ingay naman tayo Okay, dito, pare. pinagpapawisan ka na, sir. Ayun. So if you notice, may ingay na tayo, may pare. ingay siya. Dati kasi, Wala. nagko-compete yung sa gas cars natin, diesel cars natin, nagko-compete yung ingay ng engine mo at saka yung aircon. Ngayon, aircon na lang. This aircon is also connected to the main battery kasi pag 20% na or 15% na yung baterya mo, automatic nagta-turn off na yung aircon mo. Okay, oo. Para to conserve. To conserve. So dito naman makikita mo rin kung pababa na yung ano mo, yung karga no ng battery mo. So ngayon 78 pa rin tayo. Kung Parang cellphone lang, iPhone, parang app Oo. running in the background. Mga kapatid, itong mga units na nandito hanggang dun, kung mapapansin nyo, pakita mo sa Rento, may mga conduction stickers na sila. So ito, anytime, pwede mo nang gamitin dyan sa mga kalsada natin. Mga kapatid, pag sinabi ko anytime, any day of the week, any time of the day, magagamit mo. Kasi po, wala pong color coding ang electric vehicle. Hindi ka pwedeng hulihin ng kahit na sinong enforcers kapag ang pag-uusapan ay yung color coding schemes. Mahuhuli ka lang kung meron kang violations. So, ang electric vehicle po, magagamit mo siya ng talagang sulit na sulit sa araw-araw na magagamit mo. Yun nga lang, dapat huwag mo kakalimutan magkarga ng iyong baterya. So ito po, may conduction stickers na po yan. Yung iba, wino-workout pa. So katabi ko itong dalawang sexy na to, magkaiba nga lang ang kulay nila. Diba mga kapatid, ang ganda?